Saan ang punta ninyo? Sasamahan ko lang si Chrissy sa prenatal check-up niya. Baka dumaan na rin kami ng hospital para kay Jeff. Tapos, yung nurse mo, on the way home, interviewin ko na siya para makapagsimula na. In short, busy yung asawa ko today. Kaya enjoyin mo muna yung me time mo. Actually, ngayon ko na naalala, may check-up din ako, Jordan. Mas urgent to kasi mas maselan yung pagbubuntis ko. Hindi ako pwede pumunta doon mag-isa. Hindi mo pwedeng pa-reschedule yan, Shai. Nakaplano na tong lakad namin eh. And for your information, Shaira, kahit hindi maselan ang pagbubuntis ko, importante pa rin yung check-up ko today. Kaya kung kailangan mo talagang makita yung gynecologist mo ngayong araw din, eh di bakit di mo na lang isama si Yaya Meldy? Problem solved. May makakasama ka na. Ayoko magsama ng Yaya kasi hindi naman siya yung tatay ng pinagbubuntis ko. Okay, edi bakit hindi na lang natin papiliin si Jordan? Ano, babe? Kanino ka sasama? Shai, pasensya ka na. Nakasugot na ako kay Christy sa araw na to. Pwede naman kita pasama kay Yaya Meldy. Okay? Okay. Halika na. Excuse me. Bye! Bye, Ma! Bye, Ma! Huwag kasing makulit. Kumain na ba kayo? Opo, Ma. Basta, Ma. Okay. Good. Oh, Shaira. Kamusta yung check-up mo? Kasama si Yaya Meldy. Nakapag-bonding ba kayo? Paano kami makakapag-bonding? Eh, wala naman siya ibang bukang bibig kundi yung teleserye yung pinapanood niyang katsipan. Olive, ito nga pala si Shaira. Siya yung magiging pasyente mo for the next few months. Basta, provide mo lang yung mga kailangan niya para maging smooth yung pagbubuntis niya, ha? Yes, sir. Olive, sana madasalin siya ka-religious ka. Yan kasing aalagaan mo, medyo laging sinasapian yan. Joke lang, joke lang. Huwag ka maniwala sa kanya. Alam mo ba, ang sweet-sweet ko kaya. Hindi ako tulad ng iba dyan na ingitera na, tapos insecure pa, at naanakan pa ng iba. Joke lang din, joke. At ngayon, na meron ka ng private nurse, pwede ka nang umuwi sa bahay mo. Hindi ba, Shaira? Yes, Ma. Alam mo, babe, ihatid mo na rin siya. Kasi kailangan pa namin mag-general cleaning ni Mama. Baka may mga naiwang masamang ugali dito ng buwisita namin, eh. Halika na, hatid na kita. Teka, sandali na magpapaalam na ako. Thank you nga pala, ha, Christy. Sana happy ka ngayon dito sa little victory mo. Pero huwag ka muna magpa-victory party kasi this is far from being over. Dahil sa susunod nating pagkikita, I will swear to you na ikaw naman ang uuwing duhaan at magiging talunan. Are you declaring war? Isn't it obvious? Okay. Hindi ako natatakot sa'yo. Kahit anong laban pa yan, kahit saang lugar, hindi kita aatrasan. Pwede tayo. Hatid na kita. Let's go. Iuwi mo na yan, Jordan. That's my girl. Okay ba, Ma? Yes, of course, of course, of course. Wala siyang nasagot eh. So, we got the baby's heartbeat right here. 151 beats per minute. That's good. Your placenta is also okay. Kaya lang di natin makita ang face ni baby. Kasi nakatalikod siya. Nakita mo yun? Ang likot ng anak ko. Manang-mana sa'yo. Nakita niyo yung pointy little thing na to? Congratulations! You're having a baby boy! Oh my God. Baby boy. Yes! Wish ko yun eh.
Natupad yung wish ko. Baby boy. Magkakaroon na tayo ng junior and I'm sure magiging kasing pogi mo siya pagyabas niya. Kasi siya ang totoo mong baby. Siya ang totoo mong junior. Lily, sorry hindi ko alam kailan ulit ako makakabisita. Kabunan ko na kasi. Pero promise, pag nanganak ako, dadalaw ulit ako para naman makita at makilala mo si baby. Hey, Christy, salamat po kahit medyo mahirap po yung buhay dito sa shelter, kinakaya naman po kasi dumadalaw po kayo palagi. Sana po ligtas yung panganganak niyo. Pati po ako excited na makita si baby. Siyempre, kapatid mo to. Basta lagi kang mag-iingat, ha? Tsaka, magpakabait ka dito. Okay? Yes po. Okay, sige. Anak. Excuse me po. Yes. Mrs. Manansala, tapos na po ba kayo? Yes, tapos na po. Billy, pasensya ka na pero kailangan na kasi nating mag-activity. Sige po. Sige po, ma'am. Hey, Christy, Oo po nga. Bye, Nay. Hello, Ma. Opo. Opo. Pauwi na rin ako. Sige, Ma. Opo. Yes. Okay po. Sige po, Ma. Kita-kits. Aray! Ay! Naku, ma'am, sorry po. Pasensya na po. Hindi ko po sinasadya na po. Kundis po pala kayo. Pasensya na po. Okay lang. Ay, hindi, Ma. Okay lang ako. Ito na po. Yes, Mama. Takits. Ay, naku, nandito lang. Ay, nasa na ba yung wallet ko? Babe, anong nalungkot mo dyan? Gabing-gabi na. Hindi kasi yung wallet ko, hindi ko mahanap. Baka naman naipatong mo lang somewhere. Sa bagay, no? Sige. Sige, alangkat lang ako dito. Babe, ano to? Di mo naman sa akin sinabi, nag-shopping ka. Oh, para kay Junior. Ba't di natin nilagay doon sa nursery kasama ng may mga damit niya? Babe, actually, hindi yan para sa anak natin eh. Ang dami na kasi nabili natin para sa kanya. I don't think kailangan pa niya ng sobra pang damit. Pinili ko to para sa anak namin ni Shaira. Yun kasi, konti palang damit ni Junior eh. Tama ba narinig ko? Junior din ang ipapangalan niyo ni Shaira sa anak niyo? Tama ba narinig ko? Junior din ang ipapangalan niyo ni Shaira sa anak niyo? So ano yung magiging magkapangalan na yung baby natin sa magiging baby? Babe, listen. Nag-isip-isip kasi ako. And ayos lang ba kung ibahin na lang natin yung pangalan ng anak natin? Wala pa namang official, di ba? Hindi ka pa naman nanganganak. Okay lang ba? Jordan, ikaw yung nagsabi na gusto mong isunod yung pangalan mo pa. Babe, I'm sorry, mali ako eh. Hindi ko kasi pinag-isipan ng mabuti and kumbaga nagmadali ako eh nung sinabi ko na tawagin natin siyang Junior noon. Hindi ko naman alam na buntis si Shaira. Babe, magkakaroon ako ng sarili kong anak na lalaki. Siya sana yung gusto kong tawagin Junior and please, sana maintindihan mo. Ganun na lang yon. Dahil magkakaroon ka ng sarili mong anak, baliwala na lang lahat ng plano natin sa baby natin. Wala akong sinasabing ganyan, ha? It's just a name. Hindi naman yun big deal. Kung hindi to big deal para si Jordan, sa akin big deal to.
Naiintindihan ko naman na na-excited ka na para sa magiging baby ni Shaira. Malamang, anak mo yun. Pero sana naman huwag mong iparamdam sa amin na hindi kami importante. Di ba nangako ka? Na ituturing mo parang sarili mong baby tong magiging anak natin? Ay baka naman pati yun, hindi mo na pag-isipan ng maayos, ng mabuti. Baka pati yun, bawiin mo sa akin. Hindi ko na talaga alam, Jordan. Bahala ka! Christy! Ma'am Glenda, kamusta na po ba yung peace negotiations? Saka, balita na po ba doon sa hinihingi namin na amnestia? Kaya nga kami nagpunta dito para personal na magsabi sa'yo na na-finalize na ang peace talk. At maaprubahan na ang pardon ninyo. Talaga ho? Ibig sabihin po ba nun, makakalayan ako? Oo, Leon. Hinihintay lang ang pagbaba ng proclamation order galing sa Malacanang. At pag na-release na yun, makakasama nyo na ang mga mahal nyo sa buhay. Maraming salamat po. Senator, maraming salamat po. Ma'am, salamat po. Salamat po. Huwag mo sabihin, susunduin mo si Jordan. Ngayon nakaschedule ang visitation niya. So you have no right to be here. Umalis ka na. Shaira, ako naman. Nagpunta ako dito para mag-abot ng vitamin. Diba sabi mo, sela ng pagpupuntis mo. Concerned lang. Pero actually, nagtataka ako eh. Parang kasi ang lakas-lakas mo. Ano mo, umabot ka hanggang dito sa clubhouse. Paisip ako, di kaya nagsinungaling ka tungkol sa pagkaselan ng pagpupuntis mo. Para maawa, obliga si Jordan, talagaan ka. Pwede bang huwag kang tamang hinala? Tsaka, huwag ka na mag-pretend na concerned ka sa akin. Ipadala-dala ka pa na vitamins. Alam ko naman nandito ka kasi gusto mong bakuran si Jordan. Kasi, natitreten ka kapag nasusolo ko siya. Ako? Threaten? Shaira, hindi ako threaten. Ako ang pinili ni Jordan. Kunwari ka pa. Alam ko, inggit ka. Kasi, sobrang excited ni Jordan dito sa baby namin. Diyan kaya sa baby mo, excited din kaya siya? I don't think so. Kasi diba, hindi niya naman kaano-ano yan. Alam mo, kahit na hindi si Jordan ang biological father ng baby na to, nangako pa rin siya. Nangako siya na alagaan niya. Mamahalin niya na parang sarili niyang anak. Siguro nga, mamahalin niya. Mga mangilan-ngilan na months. Kasi kapag lumabas na yung junior namin, tingin mo, papansin niya pa yung anak mo sa labas? Alam mo, wala akong karapatan na insultohin ang baby ko. Gusto mo akong saktan? Ayan o. Sige na. Sampalin mo ako. Gamitin mo yan yung putol mong daliri. Sige na. Sige na. Alam ko namang kating-kati ka. Nasaktan ako. Pero hindi mo magawa. Kasi diba, ayaw mo magmukhang masama. Sa mata ni Jordan. Shaira, sige na. bitawan mo sige nga na. ako. Christy! Bitawan mo ako! Shaira! Shaira! Shaira, sorry! Okay na? Okay na? Sorry, hindi ko talaga sinasadya. I'm so sorry.
Anong hindi mo sinasadya? Tinulak mo ko. Shaira, ayos ka na? Sorry talaga. Anong ginawa mo? Nakita ko tinulak mo siya eh. Jordan, hindi ko yung sinadya. Ano? Ako na yung sinaktan mo. Ako pa yung papalabasin mo sinungaling. Jordan, nananahimik ako dito. Sinugod niya ako kasi galit na galit siya sa akin kasi ako yung binibigyan mo ng atensyon. Alam mo, Jordan, hindi yan totoo. Hindi. Jordan, huwag ka maniwala. Tama na! Tama na! Ano yung gagawin? Paano mo nagawa to? Pananagutan ko nga yan eh. Pero yung sarili kong anak, sasaktan mo? Jordan, hindi ko yun ginawa. Hindi ko sinadya. Bakit hindi mo muna ako pakinggan? Tama na, Christy. Umuwi ka na lang. Doon na tayo sa bahay mag-usap, please. Babe, kamusta yung lagay ni Shaira? I hope she's not seriously hurt. Lalo na yung kondisyon ng baby niyo. I hope walang masamang nangyari. Pagkatapos nung nangyari kanina, nagpa-check up kami. Wala namang masamang nangyari sa kanila, but still, traumatized si Shaira sa nangyari. Babe, I'm really sorry. I'm sorry. Naamin ko natulak ko si Shaira sa pool. Pero hindi ko yung sinasadya. Hindi ko naman intensyon na masaktan siya. Lalong-lalo na yung baby niyo. Why were you even there in the first place? Nagpunta ka ba doon para awayin si Shaira? Babe, kasi lately napapansin ko na napapadalas yung pagpunta mo sa kanila. Ano pa na kumuha tayo ng private nurse para magbantay at mag-alaga sa kanya kung lagi ka rin man palang dadalaw. Na-curious lang ako kung bakit pa na yung pagpunta mo doon. Gusto ko lang malaman, ano bang ginagawa mo kapag nandun ka? Pinagdududahan mo ba, Christy? Ganun ba? Anong gagawa ko ng kalokohan? Wala ka bang tiwala sa akin? Babe, hindi naman sa ganun. Anong hindi sa ganun? Eh, sa bibig mo mismo nang galing eh. Iniisip mo na nagchichita ko sa'yo, ganun ba? After everything I've done, Christy naman, hindi pa ba sapat yun para patunayan ko sino ikaw lang mahal ko? Nabuntis ka ng ibang lalaki. Tinanggap pa rin kita, di ba? Ang sabi ko, paninindigan ko yan. Hindi yun enough? Jordan, sa'yo may tiwala ako. Pero dun sa babaeng yun, alam naman natin gagawin niya lahat. Para lang masira tayo. Hindi mo pa rin siya dapat sinaktan. Ano ba? Jordan, siya yung nagsimula nung away, hindi ako. Eh kahit na! Sana hinabaan mo yung pasensya mo. Alam mo naman na maselan yung pagbubuntis doon sa anak ko eh. Okay. So hanggang kailan ako magbibigay, Jordan? Hanggang kailan? Kasi nabuntis mo siya, pinatawad kita. Minsan hiningi niyo na dito siya tumira, bumayag ako. Kahit nga kulang na yung oras mo sa aming pamilya mo eh. May narinig ka ba sa akin? Ha? Ngayon lang, ako pumitik ngayon lang! Below the belt na yung mga insulto sa akin ni Shaira. Tapos idadamay niya yung baby ko? Bakit? Kung sa akin to nangyari, ha, Jordan? Magagalit ka rin? Kung ako yung nahulog sa pool at nalagay sa peligro yung baby ko, ganyan ka rin magre-react kay Shaira? Magagalit ka? Siyempre magagalit din ako. Ayoko naman pasama yung pagbubuntis mo. Kaya nga, para maiwasan na lang lahat ng to, baka pwede mag-iwasan na lang kayo. Sana wag na maulit yung nangyari kanina.
Thank you, Meldy. Thank you. Meldy, yung water, please. Babe, tara breakfast muna bago umalas. Sa venue na lang ako kakain. Maaga setup namin today. Go na, ma. Sige. Bye na. Bye, Daddy. Sige. I-set up nyo na mabuti dito sa stage para makastart na tayo ng rehearsal, ha? Yes, sir. Sige. Hello? Good morning po. Ako po pala sa LV, taga-Women's Center. May nag-surrender po kasi dito sa lost and found ng wallet ni Mrs. Christy Manansala. At ayon po dito sa ID niya, Kayo po yung nakalagay in case of emergency. Andyan po ba siya? Paano naman may iwan ng misis ko yung wallet niya dyan? Chinek ko po ang logbook at may binisita po sa shelter namin si Mrs. Manansala. Baka po kasi nakalimutan niya po ito dito nung huling punta niya. Sigurado ba kayo? Sino binibisita niya dyan? Si Billy Lozano po. Siya po yung dinalaw ng asawa niya. Oh, sige, mamaya na lang tayo mag-usap. I have to go. Okay. Sino yung kausap mo? Si Nonette. Tagal na rin kasi namin di nakakapagkita eh. Kabuanan ko na, tsaka busy siya sa trabaho. Sigurado ka bang sinunet ang kausap mo? Oo naman, ba't ako magsisinungaling? Bakit? May problema ba? Bakit mo dinadalaw yung anak ni Leon sa shelter? Jordan. Alam ko yung totoo. Kausap ko kanina yung social worker eh. Bistado ko na sikreto mo. Ilang buwan ka na palang pabalik-balik para bisitahin yun? Hindi mo sinabi sa akin? O, may plano ka bang sabihin man lang sa akin ng totoo? I'm sorry, natakot kasi ako na kapag nalaman mo baka hindi mo maintindihan. Eh, napalapit na sa akin si Billy sa loob ng kuta. Para ko na rin siyang naging anak. Babe naman, naawa na ako sa kanya, kaya naisip ko dalaw-dalawin ko siya paminsan. Yun lang yun. Ano pang sinisikreto mo sa akin, Christy? Siya lang ba ang dinadalaw mo? O pati yung tatay, dinadalaw mo? Jordan, ano ka ba? Alam mo naman kung gaano katindi yung galit ko kay Leon, di ba? Ba't ko gagawin yun? Ayun naman pala eh. Kung gano'ng katindi ang galit mo kay Leon, edi sana pinuputol mo na kung ano man yung connection meron ka sa kanila. Hindi mo na dapat binibisita yung anak. Unless, sinasabi mong galit ka kay Leon. Pero ang totoo, matutuwa ka pa ata na magkaka-amnesty yung hype na yun eh. Jordan, ang kasalanan ko lang sa'yo. Hindi ko agad sinabi na nagkita kami ni Billy. Aminado ako doon, pero wag mo naman sanang pagtudahan yung pagiging faithful ko sa'yo. Kasi Jordan, kahit kailan, wala akong ibang taong minahal. Jordan, ikaw lang yung mahal ko. Naligaw ka yata. Anong masamang hangin ang dala sa'yo dito? Galing din ang diskarte mo eh, no? Nagpakabayani ka para luminis ang pangalan mo kay Christy. Ano bang akala mo na pag nagpakabait ka, magugustuhan ka ng asawa ko? Alam mo, kahit maabsuelto ka sa lahat ng krimen mo, kahit talikuran mo pa ang pagiging rebelde, hindi mo makukuha si Christy.
Kasi ako ang asawa niya. Asawa mo? Isang papel lang naman yung lamang mo sa akin. Kung tutuusin, ako ang nararapat sa kanya. Dahil ako ang totoong nagmamahal sa kanya. Tinalikuran ko yung dati kong buhay. Binago ko yung sarili ko alang-alang kay Christy at sa magiging anak namin. Ikaw, ano nagawa mo para patunayan mong mahal mo siya? Hinayaan mo siya makidnap sa beach. Tapos, imbis na hanapin at iligtas siya, sumuko ka na lang. Naniwala kong patay na siya. Pagkatapos, umatol ka sa ibang babae. Yun ba yung sinasabi mong mahal? Ano bang pinagmamalaki mo? Kung paano mo dinukot yung asawa ko? Kung paano mo pinutol yung daliri niya? O baka naman yung panggagahasa mo sa kanya ng paulit-ulit? Yung bang pinagmamalaki mo? Hindi na ako yung dating Leon na yun. At handa ako patunayan kay Christy na pinagsisisihan ko lahat ng kasalanan ko sa kanya. Araw-araw akong babawi sa kanya hanggang sa mapatawad niya ako. Yan pala yung pagkakaiba natin. Kasi ako pinatawad na niya ako. Kanina tinatanong mo kung anong mga nagawa ko para mapatunayan kung mahal ko siya. Ang dami. Tinanggap ko pa rin siya kahit nalaman kung nagsama kayo sa kuta ng 4 na taon. Yung dinadala niyang bata, handa akong panugutan yan. Handa akong kilalanin yung kahit hindi yun sa akin. Huwag na tayo maglokohan, Jordan. Hindi ako naniniwala na kaya mong mahalin ang anak ko. Sinasabi mo lang yan ngayon. Pero hindi magtatagal, lalabas din yung totoo. At kapag nangyari yun, napagtanto ni Christy ang lahat na hindi mo kayang panindigan yung pangako mo. Ano kaya mararamdaman niya? Sa tingin mo, magugustuhan ka pa rin niya? Doon na magsisimula ang pagkasira ng relasyon niyo at sasamantalahin ko yun. Nabawiin ang asawa ko. Tarantado ka. Ayaw mo kami tantanan ng asawa ko. Itong tatandaan mo, kahit na makalabas ka pa dito, hindi ako papayag na guloy mo pa kami ng pamilya ko. Magkakamatayan tayo bago ka makalapit kay Christy. Hindi ako natatakot sa'yo. Magkakaanak na kami ni Christy, kaya determinado ako na mabuong pamilya ko. Kaya sabihin mo ang gusto mong sabihin, pero hindi mo ako mapipigilan na bawiin ng asawa ko. Saan? Sir, tapos na kami dito.